Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana at Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Ngayon, Feb 6, 2024. Okay, second half na tayo. Pare, bukod dun sa pinag-uusapan po natin dito, ano ba ang rekomendasyon? Ano daw pwede natin gawin? Okay. Bukod dun sa investments po, kailangan daw tumaas ang ating education. Quality ng education. Yan. Paano natin gagawin yan, pare? Kasi kulela tayo eh. Di ba dun sa PISA ba yun? PISA. Yung results ng mga students natin sa kanilang math, English, Nasa hulihan po tayo dun. sa hulihan. Marami ang challenges nating challenges pa nung panahon ng kopong-kopong eh. Teacher education. Meaning yung ng mga pag-angat ng ability ng ating mga guro Okay. na makapagtrabaho at maayos. Isa yan. Isa yan. Yeah. Quality ng ating teachers. Teacher, quality ng ating teachers. Yung facilities. Infrastructure. Naku, kulang na kulang sa classroom. Ni walang tubig nga. Walang running water. Wala. Mga Maraming eskwela. ganun. Ngayon, merong move si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Tinanggalan niya ng administrative functions ang mga teacher. Kasi nakakadagdag lang yun sa kanilang... Yun yung sinasabi ni Paring Jonat eh. Kung meron ka pang ginagawang gano'n, maski summer, kailangan magtrabaho, imbes na yung summer, nag-aaral ka. Ay, wala na yan. Hindi ka makakapag-aral, di ba? Kung meron kang ginagawang... Iba. Maglilinis ka doon. Mag-aayos Pag sinabing administrative, ito yung mga guidance counselors, school health workers, librarians, Mga property custodians, security personnel. Minsan utility nagbabantay ng workers. kantin. Yung ganon. Imbis na nagtuturo, nag-aaral tungkol sa... Minsan nag-iigib na tubig ang mga teacher. Nakita ko yan mismo with my own two eyes. Nag-iigib ang teacher kasi walang tubig doon sa eskwela. Tapos ano pa, sila rin yung mga dance troops. Pagdating na, kasi kailangan, nakahanda rin sila pag may dumating na bisita, sila, mga ganun eh. Okay lang ho yung multitasking, pero hindi naman ganun dapat. Yan. Education yan, importante Yan, sa atin importante. yan. Recommendation ng World Bank. At ang sinasabi po nila, yung investment halimbawa sa infrastructure, government yan eh. Kaya limitado ang nagagawa ng gobyerno kasi meron silang hindi pwedeng lumampas sa budget. Yung mga ganon eh, no? Yung fiscal Space, the fiscal space. Yung po ang pinag-uusapan dyan, ano? Hindi sky's the limit. Hindi. Pagdating sa ganyan, so may hangganan po. Kaya nga, itong Marin Conrad pa rin, Joel, itong consortium na pumunta ngayon dito, Okay. isa sa kanilang yung tungkol sa educational facilities. Okay. Meaning, classrooms, space, etc., buildings, etc. Tapos yung connectivity at lahat. At ang kanilang programa, ganito buhos. Kasi ngayon, ang ating classroom, yung ating pagkukuha ng facilities, tingi-tingi. Tama. Tama. Diba? Kasi nga dahil sa fiscal space. Halimbawa, kailangan natin ngayon 10,000 classrooms. 3,000 lang. 3,000 lang muna ang gagawin. Wala. Tapos yan, hindi pa kompleto yun. Ito, sabi na hindi yun. Kaya namin tumulong dyan. Bubuhusan nila. Bubuhusan namin to at ang bayad, overtime. Hulugan. According to your budget. Hindi naman 5-6 siguro. Hindi. Budget. Kung ang budget mo for each classroom is halimbawa 250,000 o kung nagkakawa kami ng 10,000 na classrooms today over this year, bayaran nyo kami over 15 years. Hindi nag-aabol Parating- ng ROI yan na Hindi naghahanap. Parang walang return on rate base. Ay, Walang Hindi, RORP. hindi naman tubig yan. Ay, sorry. Naman. Sana kung tubig. Hindi naman. Yan. Ang isa daw pong dapat natin gawin para umangat-angat ang ating investment, lalo-lalo na sa infrastructure, yung palawakin natin yung ating tax base. Kasama. Matagal na natin sinasabi yan.
ng mga tao dito lumawak ang tax base. Ano ba talaga problema natin dyan? Palawakin ng tax base Sa tax base na yan, ano yung leakage. Kaya hindi lumalawak. plug the leakage. Kaya hindi lumalawak yung tax base kasi nakaka-leakage sila eh. Oo. Ayan. May- Hindi lang kami magbabayad. May paraan naman may eh. paraan naman eh. Ayan. Hindi yung ID system. Yan pong red tape, anti-red tape. Yan ang mga paraan pagkapalawak ng tax base. Kasi yung mga underground economy, Gusto nilang pumasok. gusto nilang maging legitimate eh. Nag-underground sila. Pero kung meron Papahirapan ng mo yan. madali na magpalista, Yan. halimbawa, yung mawala yung mga red tape, kukuha ka ng business permit. Ito pare, simple-simple negosyo. Ang dami construction nangyayari. Ngayon. Mapag-gobyerno yan. Private. Mapa yung mga kaibigan ni paborito ni Pare Joel na real estate. Yan. Dami niyan. Oh. Ang dami pong manggagawa dyan. Meron mga nagninegosyo dyan na nagdi-deliver ng pagkain Yan. Yan. sa pombrera. Million po yan. Sa dami trabaho ng construction eh. Okay? Meron nga nabalitaan ako. Yan ang negosyo niya, nakakapag-Europe eh. Kasama buong pamilya. Maganda negosyo. And yet underground. Hindi yan nakalista. Hindi nakalista yan dun sa... Kasi po, ano yan eh. ang hirap. Kasi yan. Di ba? Kaliwaan, kumbaga. Eh kung hihinga mo pa yan na accountant para gumawa ng tax return. Ayun, patay ka na. Wala na yan. Tapos, pagdating sa munisipyo, magpapalista. Yayari. Katakot-takot. Permit system. Pipirma, papawisan yung tao doon na maghapon. Hindi, walang mangyayari dyan. Okay? Isa po yan. At saka yung ID system. Ay, nako. Yung mga self-employed. Sino yung mga self-employed? Yung mga, ito maganda example, yung mga handyman. Oh, yan. Tatawagan mo, yung tubero, boss. Arawan niya, handyman. Oh. Hindi nagpapalista yan. Kasi ang dami requirement eh. Ang hirap. NBI, police Dami clearance, na lahat. Kung meron ka nung ID system, pag present mo nun, lahat ng data mo nandoon na. Kompleto ka. Di madaling-madali ka makakuha ng mga permits and everything. Ito yung... Yung mga ID system natin, meron. Yung national ID, Oo. hindi nga ano. Wala? Di ba meron ka Meron ID? ako, hindi ko nga ginagamit, hindi nire-recognize. Hindi ino-honor. Ganon? Hihingi na lang yung senior citizen ID ko. Pero yung national ID. Wala. Pasensya na po, hindi po namin ano. Nako. Bakit pa tayo gumastos na napakalaki? Billion yan. Billion ang ginastos natin dyan. Ginastos natin dyan. Yan sinasabi ni Paring Conrad. Ito marami yan. Kumpleto, maayos. Marami lahat. underground. Marami no? underground. Kumikita po yan, yung mga self-employed na yan. Hirap na yan, ha? Dapat mag-ease of business dapat doon sa mga malalaki na. Pumunta ka sa SEC. Sige nga. Paano ka ngayon? Paano ka ngayon doon? Yung SEC pa lang, wala ka na eh. Tapos, O yung single proprietorship. Sa DTI po yan. oh, Oh, paano? anong... Yan yung to-do list ng yan ng World Bank para sa atin. Yan yung aangat ka, papunta ka na doon sa transparent ka na. Nilireport mo na yung kinikita mo, lahat, makakakolekta ng bayan, lahat, etc. Wala. Yung pong topic natin sa tourism, may press release na naman ng DOT. Oh, abay, kailangan natin yung foreign exchange yan. Press release, Oo. Ano naman ang kanilang bago ngayon na... 3 should daw po sa Pilipinas. Ayan ang pinangalandakan ng Department of Tourism. 3 syudad sa Pilipinas. Nanalo ng ASEAN Clean Tourist City Award. Ewan ko kung nanalo ng award, kung darating na yung mga turista. Alam mo ba, eto isang bayan lang yung aking check na tinignan. Hindi pa siya isa sa pinakamataas na tourist destination in the world. Greece. Alam ba ilan ang turista every year? 35 million. Yan po nasa kalagitnaan lang yan. Hindi po yan ang pinakamalakas. Hindi yan pinakamalakas. 35 million, tayo ilan? 5 million? Hindi, wag na yan. Pare. Ito, hindi nga ito country. Bali. Hindi nga. 15. Maliit ba? Ito daw, 3 syudad
ng Pilipinas, ayon sa press release, according to a news statement from the Department of Tourism. Yan. News statement, ha? News statement from the Department of Tourism. 3 syudad daw po rito nanalo ng Clean Tourist City Award. Anong syudad kaya yan? Baguio, Ayan. Ilagan, Isabela. Wala. Hindi pa ako nakarating dyan eh. Okay naman doon. Tabuk, Kalinga. sa Kalinga. Kalinga. Yan daw po ang flow of visitors and where cultural, natural, and man-made attraction exist. Congratulations sa inyo Yeah. mga city. Pero ang disappointment ko kasi dito, bakit puro mga award yun? Bakit hindi nyo po paliwanag muna na matagal nang hinihingi ng sektor ng tourism kung ano-ano mga gagawin ng Geyser Maklang doon sa 150 million contract na ibinigay nyo noong December. At ni announcement, kapirasong announcement, wala. Ganito mga announcement ang naririnig natin eh. Mga Green Belt, Green Hotel Award. Mga local pare. Ang dami nito. Pearl Farm Beach Resort. Sa Davao po yan, Samal. Samal Island. Club Paradise Palawan in Coron. Bohol Beach Club. Seda, Nuvali. Forest Lodge sa Camp John Hay in Baguio. Ayan. Yung mga MICE naman, puro award na naman. Meron ba nangyayari exhibits dito sa ating convention? Yung MICE po, yun yung meeting, incentives, convention, and exhibition. Exhibition. Magandang source yan ng mga tourists. May expo. Yung PTAA. Talaga? Tourism Association of the... Okay. Something. Yung pala, pupunta doon yung mga kumukuha ng discount para mag-abroad. Ay, Ganun. Oo. hindi yung papasok. Hindi pa pasok eh. Marami pong award na. Yun yung... Oo. Na merong app yan eh, na makakakuha ka ng mga deals na Deals, maganda pag ganun. abroad ka. Yan yung PTAA. So, Tourism Hindi yun. Secretary Hindi- Cristina kailangan Garcia Frasco Okay. hailed the awardees as the pride of the Philippines. Yeah. Okay. Totoo naman nakaka... Hindi, well, let us rin bigyan natin ng parangal din yung mga Yes, yan. of Dahil course, yung mga yan, gumagastos yan at Yes. Pero I think kasi yung mga establishmentong yan para Maging kahit ano, ng turista. para gumaling Pero I sila. think kasi sinasabi mo biglang eto ka, papasok ka. Hailed! Ito yung kanyang wala ka pa namang pang-cover ginagawa up. eh. Pang-cover up Doon sa- issue. ng Na Geyser nagbigay Pack. kayo ng 150 million contract na quietly, without Chrysler. any... Paklang, oo. Habang wala nakatingin, binigay niyo yung kontrata. Yan yung, di ba? Yan yung pambawi niyo. May press release kayo ng ganito. Pride of the Philippines. Sa Laos daw, sa Laos po, ano na yun ginawa yung tawag dito. Yung event, yung awarding. Yan. Nag-launch din po na sariling award ang tourist. Parang Anvil at Quill, parang PRSP rin, ano? Okay, sige. Ano ba yan? Makakakuha ba tayo ng tourist? Kaka-award Hindi, na. pero pwede kang gumawa ng press release at i-feed sa Ayun, yun ang maganda. mainstream media. Oh. Mm. Kasi yun lang naman gagamit, hindi naman gagamitin ng social media. Kalo-launch lang daw po ng Philippine Tourism Awards. Yan. Para ang nagsalita po si Secretary Frasco ulit. Ang dami ng award, Ang dami ng award. Para daw po magkaroon ng recognition yung mga naghihirap sa tourism industry. So hindi kasama yung DOT rito. Hindi naman sila naghihirap eh. Philippine Tourism Pillar Awards and the Philippine Tourism Industry Awards. Yan, awards. Asan yung campaign? Hintayin natin.
Hintayin lang. Oo. Darating na. Meantime, tinatalo tayo ng mga ibang bayan. Bali na lang, sabi mo nga. Pero itong Chinese New Year, tingin nyo makakakuha ba to? Makakahatak tayo ng Makakahatak tayo? Medyo matindi-tindi. Kasi po yan, isang linggong bakasyon. At saka marami yan. Maraming maglalabas. Ang mga, halimbawa, taga Hong Kong, taga Taiwan, taga China, isang linggong bakasyon yan. Kung saan magpupuntahan lahat yan. Meron din tayo, palabas. Yung mga galing dito, papuntang Hong Kong. Ayan. Hindi pa pasok dito. Di ba pasok dito? Pero colorful ang celebration ng Chinese New Year Sobra. sa Binondo. Sobrang By the way, ang Binondo po ang sinasabi, recognized as the oldest Chinatown. And sometimes and considered even as the largest in many instances. Oo. Ano yan. Ang istorya kasi niya nga Binondo, nung kasi sa Intramuros na, walled city, ang policy ng mga Kastila, ethnic segregation. Hinihiwalay po yung mga ganyan. Halimbawa, yung mga Chinese, nagkaroon ng parian. No? Yung mga Sangli. Ay, yung mga Sanglis, ganyan po eh. So, hinihiwalay sila doon sa loob ng walled city. Kalaun-launan, inilabas na rin sila ng walled city. Diyan natayo yung Binondo. Diyan Sa labas. nagsimula yan. Pero ganyan dyan po. din yung site ng Parian. Sa loob dati ng Intramuros. Ang Parian. Oo, pero eventually inilabas na Alala nila. ko nilabas yan. Tapos, I don't know the stories, yung mga kanyon ng Intramuros, tinutok ng mga Kastila dun sa Parian. Dahil oras na kayo magluko dyan. Kasi at that time, Nagkakarayot. nagkakarayot, bobombahin namin kayo. Oo. Yan po. Ngayon, Kaya nagkaroon ng Binondo. Kaya yung nagkaroon ng Binondo Binondo. tourist event yan, Ay, mahigit. ganda pumunta dyan. Hindi, matindi tourist dyan. event. Oo. Alam mo ba, yung Binondo, pinupuntahan din yan ng mga foreign tourists. Oo. Kasi talagang yan, historical, maayos. Saka Mahigit 400 years na yung history ng Chinatown natin. Meron daw mall dyan sa Binondo, 500-foot dragon. Meron pong artist na gumawa niyang 500-foot dragon na decor ng mall. Yan yung mga photo op. At saka alam mo Yan ba, ang mga sa akin pag kung pupunta man ako ng Binondo, dyan ako magpo-photo op. alam mo ba, parang Conrad, parang Joel, ang lupa sa Binondo, mahal. Nagre-redevelop yung Binondo. Nagiging high-rise yan. Compared with other Gentrified. areas, halos mga villages sa Makati. Ganun na, 500,000 per square. Hindi ako magtataka, commercial ano yan eh. Matindi. Kahit na ano itayo mo dyan Kikita ka eh. Kikita dudumugin Di ba? Yung Binondo. Yan tourist, ano po yan? Event, Chinese New Year, which is on holiday by the February way. 9. Sa Biyernes ata yan. Holiday. Fairness. Kaya yung sa tindi ng ng taas ng presyo ng diyan per square meter, pati yung palengke nila na ipagbili. Oo. Rin. Hindi, Divisoria yun. Hindi Binondo. yun. Divisoria yun. Kasi naman, ba't hindi ibebenta raw ng City of Manila? Ang lit-lit lang ng kita nila sa lease. Oo. Aba, tatanga pala kayo. Bakit kayo pumayag na maliit ang kita niya sa lease? Oh, di taasan. Sa inyo yung property na yan. Hindi ba? Ay. Nako. Pero kasi, yung Binondo, traditionally, dyan po ang distribution Center. ng ang mga local manufacturers, laging sa Binondo sila umaasa ng distribution nationwide. Kaya dyan makikita mo, nakasando, butas pa isa. Yung pala. Butas pa yung pa eh. Oo. Apakos lang yung ganun eh. Pero bilyon-bilyong ang pinag-uusapan pisong doon. produkto ang dumadaan sa kanya. Diyan dapat Distribution lang yun. natututo si Chalex tungkol sa logistics and Yan, distribution. distribution. Paano mo nangyayari yun? Diyan kayo mag-aral. Oo. Kasi hindi nila isipin mo yun, nakasando ka. Tapos, alam mo kung saan pupunta yung mga, Anong goods truck na ito, mo, ano to? doon, gano'n, nakaposisyon. Hindi ka nga yan ang original na Amazon. Pero Pare. Yung original. may branch ang land. Hanip sa logistical. Sa logistics yan. May branch ang land bank doon.
Ano yan? Oo. Magandang... Maganda yan. Baka agri-product maganda yan. Maganda yung Binondo, China. Chinese Binondo. At ano din yan pare, sentro ng mga goods. Yes. Mainly coming from China. Kasi nandyan yung mga mall na mumurahin. Ang mga kakilala kong Pilipino na nagbabakasyon dito sa atin, Doon. gusto nila yung stop na yan. Although ang Green Hills po ngayon, sinisita na naman ng international dahil sa mga fake goods. Doon naman sa mga sa mga mall diyan sa Binondo, hindi naman fake no. Maski Green Hills, hindi rin fake Gano'n. Oh. Ano lang upgraded? Upgraded, Class A. Class A. Class A. Class A fake. Para na rin siyang yung parang yung presyo, mahal. Oo. Mahal. Pero ano sila? Sinisita po Hindi kasi may mga nagtitinda pa rin dyan ng mga bag, mga gano'n. Mga sapatos na fake. Meron pa rin Pero hindi na nawala-wala dyan yung image ng Green Hills Pero maski mga foreigner na kaibigan ko, gusto Pupunta nila dyan. pumunta sa Green Hills. Oo, yes. Hindi, ano ba sa... Tourist attraction Gustong-gusto nila yan. Kaya nakita mo, Green Hills, hindi na umalis-alis dyan. Hindi, ano yung sa Pasay, yung sa may Libertad, yung... Hindi, Baclaran. Hindi, yung makakabili ka ng mga fake na Meron din doon. meron din doon. Magaling Cash doon. and carry? Hindi. Hindi, sorry. Cartimar. 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 Marami. Pupunta ka rin makikita, ang daming foreigner. Bumibili talaga. Fake, Tuwa. Bumibili talaga sila ng mga Hindi, yan yung mga areas Oo. kung Cartimar, pare. kung yung ba pinag-aralan ng DTI, imbis na pumupunta sila dyan sa palengke, doon ang tignan ninyo kung paano nangyayari. Diba? And from there, And then derive after some you work lessons. out, baka you derive some lessons na Yung mga ibang industries sa Taiwan, halimbawa yung car parts. Dati po, nung unang-una ako nagkokotse, kailangan palitan yung isang parte. Sasabihan ako ng mekaniko, anong gusto mo? Original, Original, Japan, or o Taiwan. Taiwan. Yan. Mas mura yung dihamak ng Siyempre, Taiwan, Taiwan. pero hindi ka nakakasiguro. Okay? Ganyan po sila nagsimula. Ngayon, ang ayos na. Ngayon, talagang one of the sources of Car parts, fake, ano yan, fake. Hindi, Yung mga dati, yung mga books, piniprint nila yung books. Yung mga records, yung mga album, kayang-kaya. pinifake nila. Alam mo ba- ngayon, leading industries na nila yan. Alam mo ba, parang ang ginagawa ng mga yan, yung Toyota, hindi na niyang malalabanan yung mga ganon. Kinausap na niya. Oo. Nag-usap, mag-tie up na lang tayo. Tie up. Tama rin naman. Ayos. Huwag ka na Kinukuhanan nyo kami ng market. Hindi, so ano, Tuturuan ko kayo ano kung paano tayo- gawin itong tama. Yung ganon. Tinaya pa na ng Tinayap Toyota. ka na. Tapos, Total, You're meron ka- bid by replacement. Parts replacement maker. Ikaw ang hub. Ikaw. Pero iba pa rin yung original Toyota, pero merong replacement, pero based on the design of Toyota. Ganon. Kesa dati, And that's the pepekin mo. that's the Hindi ka blessing sigurado. of, sa Japan. Sa Tokyo. Nag-usap na nga Nag-usap na sila. Parang parehong design. pareho. Ang problema, yung strength of material na ginagamit ng Oo, paint, yun. yun ang delikado ka. Kaya ginawa na lang nila, standardize natin. Ganito. Bakit hindi natin pwedeng gawin yun as a start? Kasama Tayo. ng ating car program. Yan. Ang ating car program, Wala completely built units na Oo. Nagpapalusot pa Papalusot na itong mga ito Nagpapalusot. At saka, ang yayabang pa nila. Bakit? Our sales tumaas. Yung mga ganun Oo. Galing namin. Napataas namin ang Press release yan. Siyempre, Bakit? industriya rin yan. Parang yung mga data ng meron daw pong nakatakas na 2 Bugatti. sayang binigay mo dapat sa para ma-flash yung picture. Nakita ko yung itsura. Bra, hindi ka pwede sumakay doon. Bakit? Hindi ka magkakasya, yuyuko ka eh. Ang liit? baba, yung, although I don't know, hindi pa ako nakakasakay kasi. Hindi. Baka pang mahabang paa pwede. 330 million pesos ang halaga niyan. May 2 nakatakas kotse na 2. At luxury, super luxury. nalaman lang na may nakakuha na ng trato, paikot-ikot daw dito sa Manila.
Parang hindi pwede sa ating kalyaw yung may humps. Sasabit yun. Yari yan. No? Yari yan. Hindi, Pero ang yan, ganda. pampayabang lang Pampayabang naman yan. Hindi lang naman yan. talaga utility. Doon sila sa North. NLEX or SLEX. Dalawang Bugatti po. Wala raw documentation yan. 165 million ang isa. Nagsalita po ang press statement ng Bureau of Customs. 2023 model sports car. Isang kulay blue. Oo. Ang plate number niya, NIM 5448. At isang pula. Ang plate number, Ganda nun, pula. NIM 5450. Mga foreigner po nakaregister to. Pero nakatakas daw yan sa customs. Okay. At nakikita lagi sa Muntinlupa, Paano sa ka Pasig, Pasay, and Cavite. makakatakas? Paano mo Ano maitatakas may tatakas sa siya sa yan? customs? Nag-press release pa kayo. May- Na natakasan kayo. May ninong. O ninang. Hindi ko alam. Kung sino yung nininong dyan. O Well, I suppose you don't drive it out of the gate. Sinakayan dun sa, di ba yung mga sinasakay na malalaking trailer? Baka hindi, nasa loob ng container van yan. Nila ba? Kasya siya eh. Ang kotse po, mga luxury car, pagdating dito, naka-container. Naka-container yan. Tapos kumbaga naka-belt, nakatali para hindi kumikilos. Ganyan yan. Minsan, ang dami pang goods na nakapasok. Hindi malayo yun. Luxury Hindi goods. malayo yun. Mga Gucci. Oo. Ayan. Baka mabuti kung Gucci lang yun, kung drugs. Ayun, patay. Hindi, pag nung- nilagay mo sa trailer park, sorry may mga kasama siyang ibang goods para Siyempre. binuksan, hindi mo makikita na nandun. No? Oo, nakatago. Ano kayang goods yun? Mahirap ka kung drugs. November pa raw nagka-tip na sila. Paano nailabas yan? Nagpa-press release pa kayo? Wala na yun. Press release pa kayo. Oo eh. Ang wedding. Parang in-announce nyo lang. Ayun, kahinaan nyo dyan. Oo, ano ba? Ano ba naman? Hindi, pero yung press release nila, mangyari kung makita nyo to, i-report wala nyo. na yun. Ganon. Ay, naku. Wala na yun. Wala na yun. Oh, nako. Wala na yun. Bugatti. Bugatti? Bugatti Chiron. Chiron. Alam ko na ngayon. kung ano. Italian car yan. Oo. 9:31 ng umaga, DWIZ 88. DWIZ 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, paring Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Lalo na yung mga naiinitan sa NAIA. Ako? Ayun. Bakit? Ba't sila may unitan? Bari? Meron daw pong isang buwan ng Maintenance. Maintenance. electrical maintenance dyan. No. Terminals 1 and 2. Yun. Magsisimula daw bukas. Hindi pa pala naiinitan. Hindi pa. Bukas pa. May konting ano ba yun, hangin-hangin. Kasama daw po yan sa upgrade. Wow. Ng NAIA. Upgrade. Bakit hindi pa ba, kasama na ito dun sa modernization? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pagagandahin muna, tapos tsaka Ite-turn over. Okay. Yung mga silya dyan, yung pa rin. Oh. So, pagastusin muna ang gobyerno, tapos saka natin i-turn. Minimal daw po ang disruption. Kayong mga biyahe. Minimal lang ang disruption. Meron pa rin disruption. Wala raw pong impact sa schedule ng inyong mga flights. Yan po ang sinabi ng Manila International National Airport Airport Authority. Dahil may mga problema yung electrical talaga doon. So Matagal ayusin na muna. Ayusin nila. Bago i-turn over. Now, pag hindi mo inayos, bakit bababa yung bid ng ng mga sasabi Hindi. sa privatization. Isusumbong ka. Oo. Isusumbong ka. Baka isumbong ka kay boss. Sir, ano ba to? Ano ba to? Kami pagagastos niyan eh. Take overin lang nga namin yung ano na yan Kami pa gagastos dyan. Mahihirapan na nga kami magbilang ng pera dyan eh. Pero malapit na yung di ba yung March. Oo. March. Tapos na yan. This year, di ba run through lang. Sino uli yung mga kasali? Di ba nandyan Yung consortium, yung consortium, sila yung sinasabi
na favorite. Ito yung sama-sama sila. Yung consortium, yan po yung mga real estate companies. Ayala, Aboitiz, Mega World, Eton, So, front-runner. Philinvest, Oo. Gokongwei. Umayaw na si MVP. Oo, mayaw na. At saka yung Global Infrastructure Partners BlackRock. Actually, BlackRock na ngayon yan. na binili ng Binili BlackRock. ng BlackRock. Na kung saan naglagay ng $500 million. GP. Ang Yung GSIS. iba namang nagbibid, yung di ba meron kay Lucio Co Yes, at ano, Merong din, San Miguel, San Miguel kay a partner ng Korean. Ano yung Korean? Incheon. Incheon ba? Incheon ata. Incheon. Yung isa naman yung GMR Yung India yan. consortium India with the Yuchenko group. Still, hanggang ngayon po, tinatanong, Tama ba? kung bakit kailangan pang i-privatize yan. Sigurado na yung Bulacan Airport. Wala nang balakid dyan sa Bulacan Airport na yan. Hindi Siguradong matatayo na yan. Yan ang pinagtataka ng publiko na hindi pinapaliwanag ng DOTR. Hindi ho namin pinaprivatize ito. Mino-modernize namin. Okay. Na private sector ang gagawa. Private sector ang gagawa. So, tinatago mo yung privatization by calling it modernization. Well, there is a management strategy Yes. na you're keeping your options open. Na kung sa alin ang mauna, yan dyan tayo pupunta. Dyan, Hindi, sayang yung resources. Kaysa lahat ng eggs in one basket. Yung resources, sayang. Imbes na, bakit alam mo nang magtatayo ng Bulacan Airport? Gagastusan mo ng todo-todo yung naiya? Magkano yung gusto nilang gagawin dyan? Beautification lang po mangyayari dyan. Dahil sa totoo lang, wala na kapag-apag-asa yan na magkaroon ng extra runway. Huwag ko kayo mag- Pwede siguro in 100 years. Pag nagiba na yung mga structure around it. No. Huwag ko kayo mag-alala. Pero ang problema niyan, runway. Huwag ko kayo mag-alala, sir. Hindi bagong terminal. Hindi. Hindi bagong Oras mall. na nagkaroon na ng Hindi ba- oras na nagkaroon na ng Bulacan Airport, this will be the biggest private airport in the world. Sino naman sasakay sa private airport? Hindi private Kasi ang pag-aari po ng may-ari ng property na napakamahal, trilyon ang halaga ngayon yan. Payat na yung mga trilyon ang halaga niyang property na yan. Gobyerno. Sa ngayon, kumikita yung airport na yan. Ang huling estimate na nanggaling sa DOTR mismo, 15 billion a year. Ang kinikita niyang airport na yan. Ibibigay mo sa private sector. Therefore, ibibigay mo na sa kanila yung kita. Anong gagawin nila doon sa kita? 15 years ang kontrata. Yung kontrata na yon, pag nagbukas yung airport, pwedeng sabihin nitong private sector na mananalo, change contract tayo. Why? Merong airport na bago Hindi na namin kopo. Hindi na kami monopoly. Sa ngayon, monopoly kami. Apektado ang aming business model. Yes. So, change contract yan, di ba? Variation ang tawag doon. Parang chess. May variation. May variation. May variation. May variation. Next year na po. By the end of next year, magbubukas na yung Bulacan. Alam nyo ngayon, prefab na yung mga tinatayo mga walls na mga buildings, lalo na kung airport. Hindi naman multi-level yan, hindi multi-story. No? Maliliit lang yan. Mga prefab na mga bakal, tapos mga salamin. Mabilis na ita. Ganyan ang modern. Mabilis itayo. Ang matagal po dyan yung groundwork. Kasi i-compact mo yung mga, lalo na, kasi 4 yung runway na gagawin dyan. Magsisimula sa 2. Ang time schedule, ang timetable ng San Miguel, by end 2025 or early 2026. Meron na tumatakbo doon. May tumatakbo na doon. So, ilang buwan? Ngayon, kaya nila minamadali ang bidding ng NAIA. Kasi pag nagbukas yung Bulacan, ilang buwan lang hawak ng private sector yan. Di ba? So, meron bang sense yung privatization?
sa ganyan situation. Yan ang sinasabi po sa business community. Why are we doing this? Hindi ho, we are giving the airlines choices. This is a democracy. We are going to, they can go to Bulacan, they can go to the Naiya. Okay. These are choices for them. And thus, this will redound to the benefit of the traveling public. Yeah. Okay, sige. It sounds good in words. Well, Pero kahit po ano sabihin nyo, isa lang ang runway ng NAIA. Iyan ang isang dahilan. Analysis po ito ng mga foreign mga nag-study ng situation natin sa airport. Yan ang isa sa nakakadungkot kung bakit tayo kulelat. Hindi nakalagay sa constitution yan. Hindi ito yung hindi ito yung ADB study. Hindi yan. Hindi yan. Isa yan. Kasi may ADB study na pinanggagalingan. Kasi po, bago ka bumiyahe rito, modernization. galing ka na Cebu businessman ka, meron kang transaksyon sa Manila, kailangan pumunta sa Manila, ang laki ng gastos mo sa pamasahe. 15,000? Dapat yan, wala pang 5,000 yan yung ganyan distance compared to other countries. Ano yung dahilan doon? Sabi po ng mga nag-aaral dyan, ng mga technical experts, dahil because of the runway limitation. Yung mga airlines, napakakonti ng kanilang available seats. Di supply and demand dyan. Kasi hindi ka naman pwedeng maraming flights. Limited ka lang sa ilang flights. And therefore, limited din yung seats mo. Ano mangyayari doon? Di magmamahal yung seat na yan. Sa dami ng gustong bumili. Pag ba nagkaroon ng privatization, mawawala yun? Yan ho ang pag-asa. Yan ho ang ating pakiwari ay Ang ating pinagdadasal. pinagdadasal. Kasi ayusin daw. Kasi sabi nila, yung dating malaking-malaki doon na casino, mawawala na yun. Take over rin yun. Gagawing ano yun? Pagkatapos itong dito Terminal yung din. Philippine Village Hotel at saka yung Pilipino, maano na rin yun. Ayusin na rin yun. Makitake over. Magiging terminal din. So, terminal yun. Ang laki ng laktaw, lalagyan daw nila ng Mall. Lalagyan nila ng maayos. Na maayos na ano? Runway. Oo! Hindi nga laktaw Magkaiba na yun putol yun may multinational village pa. Basta yun nasabi nila. Nasa design yan They can go around a lot of things why don't you go around the These runway? okay, magagandang plano yan. Pero this early, meron ng mga manifestation Nang ano? Parties na i-disqualify yung isa, yung ganyan. Naku po. Alam mo, parang sa akin, portent of things to come to na lagi nangyayari Bakit natin Yung, Magkakagulo na naman dyan, kamo. yun ang ano ko dyan. Kasi dito sa atin But sino may bang- PRO, may mga ganun-ganun. Sino bang Hindi bang hindi ko naman sinasabi pang Bakit ba atat na atat ang DOTR? RSA lang. Na i-privatize yan? Oo. Bakit ba? Hindi nila pinaliwanag kung anong mahihita natin dyan. Ano ba para sa atin sa publiko? Hindi pa pinaliwanag yan modernization? Revitalize Yan. Yo. traffic doon. And, Ang balitang kumakalat, meron lang daw talaga nangungursonada. Yung kontrata na yan. Kaya napilitan ng DOTR. Si Secretary Jimmy Bautista po ba? Hindi niya pwedeng ipaliwanag, confirm or deny, na meron lang selfish interest, meron lang rent seeker na grupo na gusto yung kontrata na yan? Pinaliwanag na ho ni Undersecretary Lim. anong... Hindi, kasama yung Iloilo Airport, piniwanag niya yung... We are trying to minimize government expenditure and we are going to bundle up. That's a lot of BS. And by Kasi doing po, so... yung minimizing government expenditure, yung kita na 15 billion a year, ibibigay mo nga doon sa private sector Imbes, nagmi-minimize ka pa, nagre-regalo ka pa ng kita.
But to get private- to get that income, you have to spend. Meron kang capex na OPEX With now. or without- that frees up, hindi nagagastos ng Hindi lang gobyerno. yun. Kahit hindi na Parang kailangan sa tubig, di ba? darating at darating yung income na yan. Ito nga, bulok na bulok tong naiyan. Nag-i-income ng 15 billion. We are going to pay up Na. for purpose. If we are going to win that particular bid, mag-advance kami ng payments sa government. Ganon. Billions of pesos. Yan. Okay, so Naguutangin mo sa bangko. Ganito po yan. Ayun na po. Ganito yan. Yung 15 billion a year, sa 15 years, Okay. 275. 275 billion. May kontrata ka. Punta ka sa bangko. Boss, Brad, eto cash flow ko in the next 15 years. Pautang ng 30 billion. A-advance ko sa gobyerno. kasi yun ang aming fee. Advance. Advance fee. Pag meron ang ganong kontrata na merong ganyang klaseng cash flow, gaya na iya, po, daling-dali niyan. Gagawan pa mga bangko dyan. Hindi hindi sasabihin ng mga wala yan. Sin capital yan, pare, laway lang yan. Hindi pwede yan. Wala nga kayo additional runway. Paano ninyo maayos yan? Wala. Hindi sasabihin ng bangko yun, meron kang cash flow eh. Ay, hindi sasabihin ng bangko yun? Hindi, cash flow eh. Meron kang 200, ano yun, 25? 275. 275 billion in 15. Gagastusan ba namin kayo wala kayong runway? Puro kayo terminal at saka mall. Ano yan? Walang pupunta dyan na tourist. Hindi. Pag yung bangko na yun, yun ang kanyang sinasabi. Ang balita po, Parang similar sa tubig. it's even doubted that they will put up new terminals. Hindi Kasi parang sayang nga yung pera. Pag gumastos ka ng ganong kalaking terminal, at Gabundok. hindi mo naman mababawi dahil magbubukas nga yung Bulacan. Ano mangyayari sa'yo? Ang gagawin daw dyan, ang umiikot ngayon, beautification. Yun ang ibig sabihin ng modernization. Beautification. Wawalisan, pipinturahan. and give you an airport that the Filipino people will be Be proud, proud of. Oo. Yan. Yan. Mga slogan. Ganun lang. Beautification Yun lang lang, eh. pwede mangyari dyan eh. Nakakatawa nga eh. Ay. And yet, talk of the town, na bakit ba natin ini-privatize yan? I have complete and utter trust in the indefatigable Secretary of Transportation. of the Transportation, Jimmy Bautista. So do I. Together with the ADB study, Yeah, that study. they will So do I. But they have to will explain. fix this. Bakit kailangan? Ito po, ang DILG naman ngayon. Ang sinisita, bakit daw napakadaming tricycle, pedicab, at saka pedicab, sa mga national roads and major thoroughfares. Kailangan nila maghanap buhay. Yan yung ayon sa OctoArts. Octa Survey. Yan ang mga Octa naghahanap Research. buhay. Octa Research. Octa Research. Pero bawal sila sa national roads eh. Sa highway ba ba? Oo. Malabo nga yan. Delikado yan. At sabi po ng DILG, Find other ways. kailangan daw, sabi ni Parang Jonat, LGU po yan. LG yan. So, nag-issue ng memorandum circular ang DILG na sinasabihan ng mga LGU, ipatupad daw yan. Ayusin Yung nyo. bawal ang tricycle, Sa national ang pedicab sa national highway. Pare, totoo yan. Totoo. Calling Mayor Olivares, bawal po sa C5 extension yan. Nagsisignal, nakachinelas na pa, ilalawit lang na gano'n, pupunta sa kaliwa. Tricycle. Alimbawa, yung, ano ba yung Dr. Santos? Ayun. Sukat! Sukat. Calling Mayor Nakakandaan dyan Olivares. eh. Ang dami po tricycle Tay ka dyan. dyan. Daming Tay ka tricycle. dyan. Oo. Nag-una. At saka e-vehicle. E-vehicle. Yung Hindi, e-bike. e-bike pala, hindi E-bike. e-vehicle. So. Napakadami raw po umaangal. Okay? Na kasi medyo abusado rin. Ay, naghahanap buhay nga po. Oo, naghahanap buhay. Galit pa yan sa'yo to. Pag ikaw, Naghahanap buhay ho kami. kahit na yung busina mo, tot, ganun lang. Pwede Patay ka naman maghanap buhay pero nasa lugar eh.
Sa halip ho na iaayuda lang namin. Okay, ito sinasabi na yung DILG. Kayo mga LGU, Sa highway to, ang katwiran nyo, kailangan maghanap buhay. Opo. Gumawa kayo ng alternative routes. Pero huwag niyong paggamit yung national, yung main road. Gumamit kayo ng alternative routes. Okay? Pwede ba yon? Dyan ho sa sukat karamihan dyan ang nagtatricycle, yung mga nasa subdivision, hindi ho kami makagawa ng alternative routes doon. Sarado yung mga Sarado yung mga subdivision. subdivision. O, di pa bukas nyo. Naku, ang hirap niyan. Mahirap? Remanville. Pabubukas mo Remanville, BF Homes, Better Living, mahirap yata. Mahirapan? Political will yan. Kahit natayuan mo sila ng multipurpose sa arena, stadium. Hindi pa Meron daw papayag po ng- kayong dapat tricycle route. Nakalagay yan sa inyong batas, mga LGU. Kung hindi, Mag-ordinate kung hindi talaga, kahit saan dadaan yan. At Di pero ba? pag pinadaan mo, maya naka-counterflow pa. Dapat Oo, Ay, eh. nako. Ngayon, kung talagang walang kapag-pag-asa daw na magkaroon ng alternative na ruta. na ruta, mag-set aside ng portion, parang bike lane, doon sa Tricycle. kalsada na pan-tricycle. Na doon lang kayo pwede. Hindi kayo, kasi sila, king of the road eh. At suggestion ko ho, Ano? sasabihin ng Mr. Mayor, ng mga tricycle, ang suggestion ho namin, mag-set aside kayo ng isang lane para sa mga kotse nyo. Ha? So, Bahala kayo Bahala magsiksikan kayo. dyan. Tama rin naman. Grabe. Hindi mo na, yan ang problema dyan Hindi nga, Hirap yan. kagaya rin ng jeep, para sa akin, yung tricycle, Tricycle, ganyan. backward po. Oo, napakatindi. so may not- bike lane ka na, may tricycle lane ka ba, It's may not a jeep modern- lane ka ba, as yung kotse. Kotse na. Kailan ba nagsimula yung tricycle? Tricycle na yan. 60s. In the 60s, na napaka-backward. Ano po yan? Di pa jack pa nun. Di pa di motor. Grabe na ngayon ang ano niyan. Huling, na pag-iwanan tayo ng panahon eh. Di ba? Kaya nga sa yung tricycle, dapat nga wala na sa syudad dyan. Absolutely. Zero. By the way, yung yung no contact apprehension na nasuspindido ngayon, covered ang mga tricycle noon, ano? O hindi? Dapat. Dapat. Hindi, dapat. Kasama sila. Wala ibabayad na 3,000 yun, o 5,000 pag nahuli. So, Ang sinisita po ngayon ng DILG, yung mga LGU official. no. Okay. Pag hindi kayo sumunod dito sa circular na to, kayo ang babalikan ng DILG. Ako kay Secretary Benhar, siya ang ano dyan. Paano yan? Ano yan? Saan kami dadaan, sir? Hindi, teka muna, highway to eh. Pwede kayo dumaan doon sa... Iba eh. Wala Parang nga eh. Sa iba lang kayo. Halimbawa ako. Ng highway. Ito. Dito na lang sa Pasig. Oh. Okay. Manggagaling ako sa Huwag Kapitolyo. kang dadaan ng Show Boulevard. Yun ang sinasabi ng DILG. Pwede kayo sa gilid-gilid dyan, sa mga side roads. Bakit sa Show Boulevard nandyan pa rin kayo? Papunta nga ho kami dito yan. Kapitolyo, papunta ho kami sa San Antonio. Saan kami dadaan? Sa Show Boulevard. Siyempre. Di huwag kayo May pupunta ng San Antonio. May jeep pa rin eh. Alam mo, Kaya kailangan may ruta sila. alam mo ang solusyon dyan, yung ruta Yung Hindi ka ruta. pwedeng kung saan pumupunta. Tricycle, ito ang iyong ito. ang iyong permit magmula rito hanggang doon. Doon. Ayan, ganun dapat. Para ding franchise. Oo, kaya FTFR. nga nagkakagulo dahil sa Ng ruta-ruta Ito, okay. Ayos na ba yan? Pare, meron. Sige, sige. Hindi, meron lang, quick. Tuwan-tuwa lang Kasi kasi, natatawa na ako, tricycle. Lagi ko nakakasalumuhan sa kalye kasi nakabukas. Oo, di ba mababait naman sa iyo yun? Mababait sila. Hindi, bro. Medyo ilag ka. Huwag ka Baka masyado paggay ka dyan, baka no? paggay. Hindi, ruta. Ang solusyon po dyan, LGU, ruta ho. Hindi yung kanya-kanya na. Lagyan ng talaga Kanya-kanya. May ano sila. Hindi, meron lang sana akong babanggitin. Pare, labas dun sa ano. Okay, alam na natin na medyo old news na rin to na nagsara ang CNN Philippines. Yes. Cable. Tapos, Okay. Ngayon, meron tayong marami akong mga kaibigan na nasa sa media. Yan, ito.
ito, sa alumni ko pa, UP Broadcast, sa Mascom, Ma'am Melinda De Jesus, ayos to. Pero to call for this is sad news, What is chilling sad news at we should come up with a more sustainable and ethical business model for the local media na hindi dominated. Ano yung by- ethical business model? Para daw, gaya nung araw daw na we can say what we want, print the news that we want. You can still say what you want now. My take here Oh. this is precisely bakit ang mainstream media ngayon is in the ropes everywhere sa mundo at lalo na dito sa Pilipinas. Dahil dominated lalo sila ng etong gusto naming ipapackage namin na news ayon sa aming political o prinsipyo. At sorry kayo pag hindi nyo nagustuhan. Okay. Ngayon, kaya ang tao, hindi na dyan nanonood. Nag-social media na, Oo nga, oo. other platforms. And Oo nga. gradually, nawawala na kayo ng Business relevance. decision to This is a business decision. Walang kinalaman dito. Yung free Tapos speech? may nakasama dito. This came as a fallout also because of the closure of ABS-CBN. Wala yun, Walang wala yun. kinalaman yun, Wala sir. yun, wala yun yan. Ang mga tao ngayon, what with the advent of new Nalulugi technology. po mga media nalulugi outfits. ang media outlets. Ito nang pinupuntahan Lalo nila. na yung Oo. 24/7 news. Oo. Now, what you have to do is to adjust, di ba? Talagang mag-compete Come din out kayo with sa new platform program, na yan. work out. Pero to hark back na, hindi, mabuti nung panahon noon na tayo mga media na pinaglalaban natin ng ethical news reporting at commentary. saka yan- Anong Still, ethical news nung report? panahon At saka yan, ng mga yun. Anong ethical news report? Hindi nga, yun yung mga gusto. Colonial, na Hindi ko hindi, naiintindihan na hindi yung kayo mga- ini-influence yan ng politika at Hindi big ko business. naintindihan yung mga Colonial- stock Oo. prices na yan. Hindi. Colonial mentality yan. Yun na nga eh. Teka, congratulations! So, yun Sa lang. DNR, pare singit ko lang to. Yun. Congratulations, DNR. Dahil meron na raw pong collaboration with NASA. Layo nito Space Agency. Para daw po ang air quality sa Pilipinas, gumanda. You don't need that. Yan po ang announcement ni Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga. Meron na tayong collaboration with NASA. Halimbawa. You don't need Alam mo, that. ito Pero yung parang- plastic sa ocean, tayo po ang Ito rin, pinakamalakas. naghahanap din ng ethical ecosystem dito, itong isang yung to eh. yung mga- Layo ng NASA naman nun. yung air, matindi. you don't need to go to NASA for that. Eh, meron na pong collaboration. Hindi, Parang meron donut na naman. meron na tayong mga air quality kung Gagawin lang natin. gagamitin natin yung mga yun kasi nagbili tayo ng mga ganon, sira-sira na. Ayan. Hindi na Hindi naka- naman maintenance. Eh, yung bang Yung bandasa magbibigyan ng maintenance. ano kaya bibigyan na? Nasa magbibigay Basta ng may maintenance. collaboration na. Mahalaga yun eh. At least meron ng press release. Ayun. Yun ang Meantime, tuloy-tuloy pa po yung mga basura na pupunta sa ocean. Ayan. Yan. Yung maghihiwalay ka ng Nasa basura. water table na. Nagli-leach na yung Maghihiwalay ka ng basura, pipick upin ng mga basurero, is pagsasama-sama. Ayun. Itatambak dun sa farm Yan. sa bukiri ni Rick Pinca, dyan Yan. sa Santa Cruz, sa Laguna. Yan ay pasold nyo sa NASA. Pasold nyo. Ayan, hindi kaya ng NASA yan. Mahirapan sila. Mahirapan ng NASA dyan. Masisira ulo ng nasa. Masisira sila dyan. Okay. Hey. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Magkita-kita tayo bukas. Pero ngayon, ang susunod na programa, Sandali pare, inuunahan ka na Nino? Multi-awarded journalist at battle bangus distributor. Una. Sinabi mo, Sinabi mo, Andyan na siya. yan si Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.